Si Pantaleon Alvarez, mga kababayan, nasa ombudsman ngayon. Tinutuo yung kanyang banta na magpa-file ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez at mga ilang kasamang congressman for graft in corruption daw. Yon yung aligasyon dahil sa pagpirma. So yung dating issue po na kini-question nila yung constitutionality ng pagpasa ng GAA, yung National Budget 2025 General Appropriations Act, na sabi nga natin mga kababayan, ito ay isang desperate move ng kampo ni Duterte para mailihis ang atensyon ng tao sa impeachment laban kay Sara Duterte. Malinaw po. Diversionary tactic. Yan na si Pantaleon. Sabi rito, Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez leads filing a graft in corrupt practices case versus Speaker Martin Romualdez in other House lawmakers at the Office of the Ombudsman. May mga isang tricycle o dalawang tricycle din pong sumama na mga supporters nila. BBM and FMR si Ferdinand Martin Romualdez in company accountable for 2025 GAA, a monument of corruption and betrayal. Malamang mga kababayan, ibasura man lang yan ng ombudsman. Just like yung petition nila mga kababayan na final sa Supreme Court. Kasi alatang-alata man po, gumagawa sila ng ingay para i-divert yung atensyon ng ating mga mamamayang Filipino sa napakabigat na mga kasalanan ni Sara Duterte na subject ngayon ng impeachment case laban sa kanya. Napilit mga kababayan ni Sara Duterte na dinadownplay yung kasong kanyang kinakaharap sa Senado. Unbothered daw siya. Kung ang bothered po, bakit hindi na mapakali kayo? Kung ano-anong gimmick yung ginagawa po ninyo. Kasama sa gimmick nila itong pag-file ng graft and corruption cases ngayong araw na to sa Office of the Ombudsman. Yan no, isang platito lang po ang mga supporters na ikayat. Kaya yung mga analysis natin, sakto po mga kababayan, wala na yung mga supporters ni Sara Duterte. Kasi nga po, sa 32 million na bumoto sa kanya, 31 million mga Marcos supporters. Yung mga Marcos supporters po, nag-withdraw na lahat. Kaya wala silang mailunsad na people power. Kaya yung advice ni Sara, mga kababayan, wag na daw magmarcha, wag na daw mag-rally, kundi mag-ingay na lang sa social media. Kasi po, sa social media po, ang karamihan naman ng mga supporters nila, computer. Mga trolls, mga kababayan, walang mga muka, mga fake accounts. Yun ang mga nangbabasa akin po pag ako nagpo-programa sa mga post ko po. Karamihan walang muka, fake yung mga accounts. Kinukuyog tayo ng mga buzzers, mga DDS buzzers. Galit na galit sila pero nanonood sa akin. Saan nga nakakitang galit na galit kayo pero patuloy kayong nanonood at nagpa-follow sa akin para ako i-bash? Wala man pong epekto yan sa akin kasi sanay na po ako sa mga kritisismo. Yung mga akusasyon ninyo sa akin na bayaran, hindi po yan uubra. Kaya sabi ko, magsawa kayo. Magsawa kayo sa kababa sa akin. Anyway, naniniwala tayo sa tinatawag na freedom of expression. Kaya lang, dapat maintindihan ninyo, ng freedom of expression is not absolute. Tingnan ninyo yung mga kasama niyong vloggers. O, di ba? Yung mga inaangaan ninyong DDS vloggers, nasabi maisog sila nang ipatawag ng Congress ng duwag po. Sigurado sa susunod, subpena na po at matulad kay Harry Roque, nagtatago, nasira yung buhay. You see? Kaya sabi dito sa balita mga kababayan, tinuligsa ng ilang liderato ng Kamara
ang mga reklamong isasampa laban kay Speaker Martin Romualdez at dalawa pang kongresista kaugnay ng umano'y insertions sa 2025 national budget. Tinawag itong diversionary tactics ng mga congressmen. Tayo yung una na nagsabi kahapon sa ating video. It is just a diversionary tactics. Lumang tugtugin na po yan. Hindi ninyo kayang ilihis ang issue sa impeachment laban kay Sara Duterte. Although yung Kongreso, yung Senado hindi pa nagko-convene as impeachment court. Kasi sabi ni Chis Escudero, hindi man dapat niya ito minamadali. Tama naman po, mga kababayan, si Chis Escudero. Ito yung sabi ng mga House leaders. House leaders Islam complaints versus Romualdez as diversionary tactic. Yan ang sabi nila House Majority Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega ng La Union, tapos ni Jay Conggon, House Assistant Majority Leader, Representative Jay Conggon. Sabi ni Ortega, walang basihan niya ang mga ito. Another fantasy at fiction. Obvious na layunin nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na issue, ang impeachment trial ni BP Duterte. Kung inaakala nilang madidiskaril nila ang impeachment trial sa pamamagitan ng ganitong mga taktika, nagkakamali sila. Mas lalo lang nilang ipinapakita na takot silang humarap sa katotohanan. Itong mga sinasabi po ni Sara Duterte na unbothered siya, mas masakit pa niyang mawalan ng boyfriend kaysa impeachment. Defense mechanism po yan sa psychology. Ayaw niyang ipalata, mga kababayan, na sising alipin siya sa kanyang mga ginawa. Kaya pinalalabas niya, unbothered siya. Yung mga pa-ismail-ismail doon, mga kababayan ni Sara Duterte nung magpa-presscon, scripted yon. Yun ang base po sa statement ni Panilo. Attorney Panilo, smiling daw. She is smiling. Pinagtatakpan lang po ni Sara Duterte ang kanyang totoong nararamdaman, ang kanyang damdamin. Alatang-alata po. Pero siyempre, pinaniwala kasi nila, mga kababayan, yung kanilang mga supporters na silang mga Duterte, mga maiisog sila. Hindi sila titiklop, so be it. Pero mga kababayan, hindi magkakamali ang talata sa Biblia po. Isabi po sa Bible, yung mga tao daw na mapagmataas, yung mga proud people, binabagsak ng ating Panginoon. Hindi magkakamali po. Kaya yung mga Duterte, binabagsak ngayon ng ating Panginoon kasi full of pride. Yan Matthew 23 verse 12. For whoever exalts himself will be humbled. Sabi ni King Solomon sa Proverbs 11:12, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Napaka-arugante, napakayayabang. Walang wisdom po sa kayabangan. Some humility po ang pinanggagalingan ng wisdom. Kaya tingnan ninyo yung nangyari po kay Sara Duterte at sa kanyang tatay. Because of arrogance. These are all consequences of their arrogance. Pagbantaan mo ba naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Sabihin mong, gustong hukayin yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. O diba, ano sabi ni Sandro Marcos? Nagtaka pag-anya kayo, nakakagulat ba kung bakit ako yung unang pumirma? So yun ang trigger po kung bakit napuno na po si Sandro. You cross the line anya, you cross the Rubicon. Pag sumobra, sabi nga mga kababayan ni Fernando Po Jr., dapat ka na anyang kalusin. So kakalusin na po si Sara Duterte. And I think walang makakapigil po sa pagkalos kay Sara Duterte kasi it is necessary action. Pag hindi kinalo si Sara Duterte at ang mga Duterte, baka makarecover pa, makabalik sila sa posisyon. Tama yung analysis ng isang abogado. Ito po, publish sa abogado.com.ph, February 7, 2025. Marcos warned of Duterte's revenge if he fails to oust BP Sara. Basahin natin mga kababayan yung kanyang insight. So sabi diyan, President Ferdinand Marcos Jr. should use his political clout to ensure that Vice President Sara Duterte is removed from office.
and the Dutertes are criminally prosecuted. Otherwise, they could stage a comeback and take revenge, according to lawyer Dino De Leon. De Leon said the return to power of U.S. President Donald Trump, who was impeached twice but not convicted, should serve as a cautionary tale. Let this serve as a warning to President Marcos and his administration. If you do not wield your political power and clout hard enough to ensure the removal of Sara and the criminal prosecution of the Dutertes, it will just be a matter of time before they come back to power, sabi po ni De Leon in a social media post. Tama po, make or break ito po, mga kababayan. Pag pinalampas ito ng ating administrasyon, hindi na pin down po ang mga Duterte, bubueltahan ito ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, binitawan na ng Congress yung unang sword of Damocles. And I think the Senate will weigh in. Hindi po nirarush ng Senado. And I think yung mga senador po, tama yung sinabi ni Congressman Joel Chua ng Maynila. Pinag-iisipan nila na yung mga senador na allied sa mga Duterte, ipapa-inhibit po nila tulad ni Amy Marcos, ni Bato, ni Bongo, ni Robin Padilla. Kasi uupo silang senator judges. Kaya po, mga kababayan, after na ma-file yung impeachment, endorsed by the pinirmahan, signed by the 250 na yata ngayon ng mga congressmen, biglang nagsalita si Senator Bato, si Bato de la Rosa, neutral daw siya. Neutral. Where Bato de la Rosa claims he'll be neutral in Sara Duterte's impeachment trial. Sinong niluluko mo, Bato de la Rosa? Walang neutral sa tulad po ninyo. Tulad ni Bongo, ni Robin Padilla. Paulit-ulit ninyong sinabi, you will defend Sara Duterte. Pati si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, ipaglalaban niya si Sara to the end, hanggang sa dulo. Ito, I have been expecting this to happen. Nakikita ko naman ang kanilang effort to impeach BP Sara, sabi ni De La Rosa. Alam naman natin na itong impeachment is a political exercise, but still, as sitting judge, I have to maintain political neutrality. Kailan mangyayari yan na political neutrality ang sinasabi po ninyo? Nagsasalita ka ng ganyan kasi alam mo na ang gagawin ng mga prosecutors, ipa-inhibit kayo kasi hindi kayo magiging neutral. Just like yung sitting judge, mga kababayan sa korte, kailangan ipetisyon ng prosecution. Kung hindi siya, tingin ng prosecution, hindi sila magkakaroon ng hindi impartial ang sitting judge. Yung mga senador pong yan, they will sit as senator judges. Paulit-ulit nilang sinasabi, they will defend Sara Duterte. Paano ka magiging fair na judge pag ganyan ang nakikita sa inyo? Pagkatapos nang ma-file, sasabihin mo, neutral ka. Ito po yung panawagan. Calls for Duterte's allies to inhibit themselves arise. Manila 3rd District Representative Joel Chua, one of the 11 legislators designated as prosecutor, said that the possibility of inhibitions will be considered once the panel is formally convened. We'll see if that's possible, sabi po ni Chua. Referring to the concerns about impartiality, we will wait for our team to convene first and then discuss all the options. Chua suggested that some senators might even voluntarily inhibit themselves out of delicadeza or a sense of propriety, given that impeachment trials are ultimately a numbers game. Wala man pong delikadesa sila. Si Bato de la Rosa nga, mismo mga kababayan, siya yung nagpatawag at never na nag-inhibit. Sila mismo ni Bongo nagpatawag ng investigasyon para tapatan yung Quadcom doon sa AG King kinasangkutan nila mismo. Yung Senate investigation po, presided by Coco Pimentel. Ganon sila kawalang delikadesa. Nag-inhibit si Bato, pagkatapos si Bongo at Robin Padilla. Di ba hindi? Nandun sila. Wala sa kanilang bokabularyo, mga kababayan, ng salitang delikadesa. Asa pa kayo?
sa mga taong yan. So kailangan talaga ipa-inhibit, magmusyon yung prosecution na mag-inhibit itong mga senador na to. Si Ivy Marcos na nagsabi na ilalaban niya si Sara hanggang sa dulo o din na siya impartial. Si Robin Padilla na alam na natin at yung dalawa lalo na si Bungo tapos si Bato de la Rosa. O ngayon, balikan natin yung warning. Yan po. So sabi po ni Attorney De Leon, he noted that this was similar to how the Marcoses returned to power despite the ouster of late dictator Ferdinand Marcos Sr. since none of his family members were imprisoned or barred from public office. Should the Dutertes return to power, he expects them to be more vindictive than anyone. They would surely go after all of the Marcoses and the opposition, he said. So sabi niya, lest you want them to come back with full vengeance, convict Sara, jail Rodrigo, and all his cohorts, ensure the end of the Duterte family even in Davao, and lock them all up in jail. Kaya alam naman ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yun po yung mangyayari. Make or break po ito, mga kababayan. Kaya nga po, sabi ni Chis Escudero, there should be no rush. Ako tingin ko po, with the leadership ni Chis Escudero, magpapakitang gilas, mga kababayan, si Chis Escudero. Siyempre, may ambisyon din si Chis. Pwedeng siyang pumalit na vice-presidente. Or pag halimbawa sumikat sila, iniwan sa mga senador, siyempre magpapasikat sila, other than siyempre yung mga kaalyado na ni Digong yung apat. This is their time to shine. Magpasikat kayo para sa susunod na eleksyon pwede na kayong tumakbo bilang vice-presidente or even president. Pag natanggal si Sara Duterte at disqualified na kasi convicted, wala na pong Duterte na o-occupy sa national position. O di kayo na. Naintindihan na ninyo. Pero pag ginayaan ninyo ang mga Duterte, ma-embolden sila, there will be a comeback for 2028. O saan kayo ngayon populutin, mga senador? O di ba? Kaya mag-isip-isip kayo. Then the Marcos family, mga kababayan, alaman yan. And malamang sa malamang after bitawan yung unang sword of Damocles, yung impeachment po. Ang susunod pong sword of Damocles, yung ICC. Ito'y mga hula ko man lang po. Wala man akong inside story na alam. Mga basa lang po natin based sa writings on the wall. Mene tekel o parsin. The writings on the wall are becoming clearer and clearer. O ngayon, balikan natin yung warning. Lawyer Wilfredo Garrido shared similar sentiments as he suggested that Marcos rally his supporters to help ensure the victory of candidates who are opposed to the Dutertes. Tama po, sa bagay, malabo po na manalo yung PDP Laban. Nakita ninyo yung motorcade? Nilangaw po. Pakita ko po sa inyo. Senior po ni Mocha Ozon. Ayan Siya sa kandidato ng PDP Laban, si Jimmy Bundok. Sige ang salita niya dyan, mga kababayan, si Mocha sa likod. Wala man po, wala mang tao na sumasalubong sa kanila o magkaway-kaway man lang. Yan ang motorcade nila kahapon, mga kababayan. Wala bang tao. Motorcade with Kong Alay, Congressman Marcoleta. Nakakita kayo? Malabo, mga kababayan. Pero sabi ni Jimmy Bundok, yan ini-engage na lang niya mga kababayan yung mga nagre-react dito sa live stream nila. Kasi wala man silang pwedeng kausapin o kawayan sa mga nadadaanan nila kasi wala mang tao. Lahat multo, mga kababayan. Walang tao. Yan ang uri ng motorcade. Dali.
Ano sinasabi ni... Oh, sige ang kaway-kaway niya. Sige ang kaway-kaway niya mga kababayan. Sa mga nanonood sa social media. Kasi wala man pong tao sa kalsada. Wala. Walang nag-aabang. Hindi tulad po ng kampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maski po si Sara Duterte, di ba sinabi ko sa inyo? Sa mga sorties ni Sara Duterte, motorcade nila, kukunti po yung nagpa-participate, kukunti yung mga sumasalubong. Pero motorcade po, mga sorties ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napakarami. Gusto niyo ipakita ko sa inyong ebidensya sa mga meeting di Avance? Ito yung post mga kababayan ni Brother Benji Contreras, a picture paints 1,000 words. Sabi niya, ito ang ebidensya ng katotohanan. 32 million daw ang bumoto kay Sara Duterte Carpio at siya daw ang dahilan kaya nanalo si PBBM noong 2022 election. Aber nga, asan ba ang kulay berde na siyang kulay ng mga dito sa rally? Hindi ba linunod lang ng kulay pula na siyang kulay ni PBBM? Ayan o. Ito lang yung berde, kulay green. Kaya tingnan ninyo po ang vast crowd. Napakaraming crowd. Lahat naka-red. Ito lang yung green, no? Patunay mga kababayan na si Sara Duterte nanalo kasi sinuport po ng mga Marcos loyalist. Marcos supporters sa nagpanalo sa kanya. Kaya 32 million siya. 31 million para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mga supporters po ni Sara, hindi man bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko po alam? Yung isang kaibigan ko pong congressman, Rosa Robredo Sara. Hindi ko na po sabihin. Nangampanya sa Mindanao, pero taga dito sa Luzon siya. Kaibigan ko Siya ang pinuno ng Rosa Movement. Robredo Sara Rosa. Ibig sabihin, yung kanyang pangulo na ibinoto, ikinampanya si Robredo. Ang Vice President na ikinampanya si Sara Duterte. Kaya Rosa. So ang bumoto kay Sara Duterte, hindi bumoto sa ating Pangulo. Pero ang bumoto sa ating Pangulong Bongbong na mga Marcos supporters, ibinoto po si Sara. Kaya mas malaki yung boto ni Sara na mga less than 1 million man lang po. So ang madaling sabi, ang mga DDS po, less than 1 million man lang po. Kitang-kita sa ebidensya. Yan ang rason mga kababayan kung bakit na-impeach ng tuluyan si Sara Duterte. Pinirmahan ng 250 congressmen. Wala pa silang mailunsad na people power to oust President Bongbong Marcos. Kaya, nang pumunta kami ni Mrs. with a Manila-based vlogger sa Palasyo Malacanang the other day, o last week pala, mandi na pala ngayon, sinilip namin po si PBBM, siya pa rin po ang Pangulo. Ayan pumunta kami po sa Palasyo. Kasama ko si Mrs. at mga DDS vlogger, mga BBM supporters. Ayan si Benji Contreras, si RG Angeles, si Mami Ping, si Palerista, ayan si Jason, Tomas. Sabi ko dyan sa caption, at the Palace Ground going somewhere with my fellow Manila-based vlogger, sinilip na rin namin si PBBM. Confirmed siya pa rin ang Pangulo. Yan Malacanang Palace. Malacanang Palace po. Si Jason. Wala po, mga kababayan, na mailunsad sila na people power na tulad ng sinasabi nila na bibilang na niya ang oras, ang mga araw ni Bangag. Sabi ko sa inyo, hanggang 2028 pa kayo na ma-stress at yung pangarap ninyo magiging bangungot kasi si Sara Duterte siguradong makukonvict. Hindi po paintulutan na makalusot siya
sa kanyang mga dapat panagutan mga kababayan. Malinaw na malinaw yung kanyang pagkakasala po as stated doon sa Articles of Impeachment. So sabi po dito ni Attorney Wilfredo Garrido, they will get rid of Sara as their first act and serve the interest of the nation their entire term. Play your cards wrong and your father's asses will end up in the West Philippine Sea. And God forbid, you take his place at the libingan ng mga bayani. Kasi malinaw po yung pagbabanta. No joke anya, no joke. May assassin na kinausap si Sara Duterte. Pero biglang nagka-amnesia. Sila man lang anya yung may sabi niyan. Wala man nga anya kung sinabing ipapapatay si BBM. Ganun katindi. Kaya sabi po ni Garrido, since the incoming senators of the 20th Congress will preside over the impeachment trial, Marcos should rally the 31 million who voted for him to support the candidates of hardcore opposition candidates in the midterm elections. O ngayon, dito tayo sa sinabi ni Chis Escudero. No rush anya. Escudero rejects special session to tackle Sara Duterte's impeachment. Sabi mga kababayan ni Escudero, calling Congress to a special session to tackle the impeachment complaint is the sole prerogative niya of the President which cannot be questioned, not even by the Supreme Court. Sabi ni dating Senate President Drilon. Pero sabi po ni Senate President Francis Escudero, the only call niya for a special session to pass important pieces of legislation, not for the Senate to convene as an impeachment court. So magkaiba mga kababayan yung kanilang pananaw. Parehas abogado, parehas naging Senate President. Sabi niya, special sessions niya are also reserved for cases when a replacement needs to be appointed because a vice president was elevated to the presidency or when the president declares martial law. Yun lamang ang mga pagkakataong automatic na mag-convene ang Senado at ang Kamara, ba't naman namin kailangang mag-convene sa special session? Hindi niya binanggit sa saligang batas ang pagkakaroon ng impeachment trial. Niya Mr. Mareblias, paano yan? Ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung mag-request niya yung Senado ng special session, then open niya ako. So ayan natin mga kababayan, si Chis Escudero ang mag-determine. Huwag nating masyadong i-pressure. Sabi ko nga po, maganda naman ang mga sinasabi ni Escudero. No rush niya. Kasi kailangan na pag-aralan nilang mabuti. O ngayon, pag nakita po ni Chis Escudero na kailangan na, then sigurado naman po na magre-request siya ng special session para ma-reconvene ang Senado. Sabi nga po ng ibang mga legal experts, once na na-reconvene siya, then pwede nang magmosyon ang any member of the Senate to include in the items na dapat na talakayin yung impeachment. So may remedy po, may mga pamamaraan. Kaya lang sabi ko sa inyo mga kababayan, timing is everything. So tinitingnan po ang soksok ng mga baraha. Tingin ko naman po, ang ating mga senador, titimbangin po nila yung ikabubuti ba ng ating bayan. Hindi lang mga kababayan yan na ikakabuti ng bayan, hindi din maalis yung ikakabuti ng kanilang interes. Sabi ko nga po, bakit pa nila hayaan si Sara Duterte na maging kandidato pa sa 2028 election? Pwede naman pong sila. Pag nawala na po yung mga Duterte, mababawasan yung kalaban na mag-aagawan sa mga posisyon tulad ng vice-presidente at presidente ng ating bansa. Ba't pa hayaan nila? Nakasilip na sila ng butas. At yung butas, malaking butas. Kasi po, malaki yung kasalanan na kinakaharap po ni Sara Duterte. Sabi nga ng isang congressman na tatayong House Prosecutor, si Representative Lawrence Defensor, hiring or even suggesting niya, the hiring of an assassin is not just reckless rhetoric. It is a high crime that threatens the very foundations of our republic. A crime against the president is not merely a personal offense. It is a crime against the Filipino people and a direct assault on national security. Yung pagbanta po sa ating Pangulo, number 1 po yon sa Articles of Impeachment na pinirmahan po ng 250 congressmen. Sabi po niya, sabi ni Defensor,
Duterte's alleged statement anya could be grounds for multiple criminal offenses, including conspiracy to commit murder, inciting rebellion, and grave threats. It's punishable under the revised penal code. This is not just about impeachment. This is a matter of law enforcement, he explained. Threatening or conspiring to harm the president is a serious crime and demands immediate investigation and accountability. Given anya the gravity of Duterte's actions, defensor said, the House of Representatives had no choice but to impeach her, describing it as a betrayal of public trust in a gross violation of her duties as Vice President. He urged the Senate, law enforcement agencies in the national security sector to treat the case with the urgency it deserves. If this allowed to pass without consequences, it will send a dangerous message that even the highest officials of the land can threaten national leaders and institutions without accountability, he warned. That is a risk we cannot afford to take. So nanawagan sa publiko si Defensor to the military and democratic institutions to stand firm in upholding the rule of law and ensuring government integrity. The Filipino people, sabi niya, deserve leaders who safeguard democracy, not those who threaten it with violence and lawlessness. We will ensure that this case is prosecuted with the full force of the law and that justice prevails. So sabi ni Defensor, this is not just about political survival. This is about upholding the Constitution in defending our democracy from those who would subvert it through threats and violence. Ganon mga kababayan, ito kaseryoso na pinasok na problema ni Sara Duterte. Sabi ko nga po, kung ma-impeach siya, matanggal bilang Vice Presidente at ma-disqualify, perpetual disqualification, hold office, hindi man po ito kasalanan ng Kongreso, ni Speaker Martin o ni President Bongbong Marcos. Ang lahat ng ito kasalanan po ni Sara Duterte at ng buong pamilya niya. Ang kanyang pamilya, nanay, tatay, kasalanan po, hindi siya napalaki ng tama. Kaya si Sara Duterte, ganyan ang pag-uugali. Si Sara Duterte, mga kababayan, siya yung may gawa niyan. Wala mang nagsabi sa kanya na magpapreskon siya at sabihin gusto niyang hukayin, itapon sa West Philippine Sea yung bangkay ng dating Pangulo. Walang nagsabi sa kanya, nag-coach sa kanya na sabihin ini-imagine niya natanggalan ng ulo ang ating Pangulo. Walang nagsabi na sino man sa kanya na bantaan yung ating Pangulo, the First Lady in Martin Romualdez, na ipapapatay at nagngontrata na pa siya ng assassin. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Wala man pong nagsabi sa kanya niyan. Siya mismo ang gumawa ng ganito, seryosong kasalanan. Walang nag-udyok sa kanya. Kaya ito, consequences ng kanyang mga maling ginawa na dapat tama si Defensor. Dapat wag natin palampasin po yung accountability ng isang mataas na opisyal ng ating gobyerno. Kasi it will send a wrong signal, mga kababayan, sa ating mga mamamayang Pilipino. Madaling sabi, ang nag-impeach kay Sara Duterte, siya mismo. In-impeach niya yung kanyang sarili. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB.
Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.